So guys, temporary kong gagawing antena itong CP220 natin, ano. Eto. So okay pa to, okay pa siya. Papalitan ko lang siguro tong ano, dadagdagan ko siya ng electrical tape. So nalinis na natin to, ayan. Okay pa dito yung coil nya. Ito nag-letter C to eh, buti hindi naputol. Ayan, tuwid na natin, no. Alright. Tapos yung radial nya, stainless naman to guys. So natuwid na rin natin, no. Salamat dahil yun lang ang naging damage nya, bumaliko. Siyempre sa impact ng lakas ng bagsak guys, no. So ito hindi ko na binaklas kasi before bumagsak siya, okay na may WR nya. Papatuwan ko na lang ulit ng electrical tape, no. So original CP220 diamond to guys, no. Medyo matagal-tagal na rin sa atin to. Survivor na rin to sa maraming bagyo. Okay. Ayan. So papatungan natin ang electrical tape, no, para Oscar kilo siya. Minsan dito to bumibigay guys dito. Yung ibang mga CP220 hindi kasi kalakihan ng ano nito, yung ano niya, aluminum. Okay. Alright, sealed na ulit siya, no. Kung may rubber tape kayo, pwede nyo ring ano to, rubber tape ang gamitin nyo. Wala tayong available na rubber tape eh. Pwede na itong electrical tape, no. So hindi ko pa mapapagawa ang tower ko guys, no. So pansamantala 10 feet lang to sa ano, sa terrace ko. Alright. So guys, pag naglagay ako ng electrical tape na ganito, nilalagyan ko ng cable tie sa ibabaw. Kasi ang purpose nun, may pagkakataon kasing bumubuka tong ano etong electrical tape. Siyempre sa init, no. Ayan. So nilalagyan natin ng cable tie, no. And then mamaya i-SWR ko rin to para ma-testing natin. Okay. So okay pa naman yung pinaka ano niya, bungo niya, no. Minsan kasi napupulbos to eh. Tapos so okay pa ang kanyang radial. So ayos, pwede to. Yun lang, may lock kasi dito to guys no. Ito lang pinaka-lock niya Ito yung base kasi niya. So lalagay mo muna yung coax, then ito yung pinaka-lock lang niyan So na misplace hinanapan lang natin ng ano. Ayan, swak naman yata. Okay. Pwedeng ikabit.
So habang medyo hindi pa mainit, ikakabit ko sa terrace to. Para meron tayong temporary antenna. So samahan niyo ako magkabit. Let's go. So guys, dito ko to ikakabit sa terrace ko, no. So ito lang yung gagamitin kong tubo. 10 feet. Actually may nakakabit na J-pole down. So papalitan natin ng CP22E, tapos ano bang ilalagay ko ritong coax. Kasi ang dami ko ritong coax, so hindi ko malaman kung alin yung ikakabit ko. So ito pwede naman to, yung nakakabit sa J-pole, pero ano to Swan to. Yung iba rito mga Belden, no. Alin kayang ikakabit ko rito? Siguro itong isan to. Ito Belden to So okay, ibababa ko muna yung J-pole. Nakatali lang naman dito yan, guys.
And then ngayon naman kukuha na ako ng SWR bago natin i-transmit. So let's go. So guys, itong gamitin natin SX200 Diamond SWR. So try muna natin sa 144, no. Naka high power tayo, no. Kasi minsan ibang SWR sa high power and then sa low power. So lagay muna natin sa calibration. Okay, calibration, adjust natin ng konti. Ayan, tapos switch natin sa SWR. So bagyan ng gumagalaw, no, sa 144, naka high power yan. Okay, pag ni low power natin yan, so flat 1 na yan, hindi na yan gagalaw. Ayan. So mas maganda mag SWR sa high power. So almost flat 1 sa 144. Lagay natin sa 145. Okay. So calibration ulit. Calibration. Okay, calibration, SWR, press. So 1.3, no. Okay, not bad. Subukan natin low power. So magpa-flat 1 na yan siya. Okay, calibration, SWR. So hindi na siya nagalaw, yan, no, flat 1. So dali natin sa 146, 146. Okay. So calibration, SWR. So 1.1. So okay na ako dito. Sa amateur is 1.1 pinakamataas. Of course, testingin natin. So guys, testingin natin sa 480. Prager Henny Station DB1XRY Captain Alas. Any station radio check. Ayun guys, for calling any station. Ayun. Sige na po dito. Sino po nakapulot? Si Alas po ito, DB1XRY. Nagte-testing ulit tayo ng antena. Ayun, dito Alas. Amigo pa din po. Ayun, congrats po. Napanood ko yung inyong competition. Talagang malupit pala si J-Paul. Ay, salamat tita. Tito, hindi ba nagbago yung ano ko? Signal. Nagpalit lang ako ng coax eh. Medyo mataas ang SWR ko doon sa isa. Pinalitan ko gumanda naman yung SWR. So, hindi ba nagbago signal sa'yo? Go ahead. Wala namang nagbago dito. Ayun, parang mas gumanda-ganda nga eh. Kahit malinis po yung audio niya. At saka punong-puno, go ahead. Ayun. Saka na-miss ako dito. Ano ba yung mga nakalaban mong category din sa J-Paul? Ano po yung mga go ahead? Mga nakalaban niya? At dito, nakalaban ko is dalawa mahabang antena, no? Isang Ringo Ranger na ano yon, DIY. Tapos of course yung
kay Tito Eddie na red antenna. So nakalaban natin yun. Yung sa atin, pinakamaliit. Wala pa sa kalahati. Ayaw, di ma. So, nag-champion tayo sa Best SWR at Best RX. Champion sa RX sa receiver. Kopya po, ayun. So, iisang aparato lang din po yung pinagtetestingan, ganun din yung haba ng coax, mga ganun, sir. Tapos, go ahead, doon na lang nagkatalo sa disenyo ng antena. Opo, isa yun. May mga category kasi yun. Iba yung category ng directional. Ay, Tito Amigo, shoutout ka muna. On video to, no? Ayan. At, ipupas ko rin sa YouTube. Shoutout ka muna dyan, Tito Amigo. Ayun, shoutout po dyan, ayun, Tito Alas, Captain Alas, ayun, congrats po, at namiss ko din sa Ringo Ranger, sa J-Paul, sorry, just sa J-Paul nyo nga ginawa, magaling pala yung J-Paul, go ahead, ayun, at shoutout po sa mga nakaantabay. Ayun, number 1 fans niya na po ako ngayon. Maraming salamat, Tito Amigo. Tayo lang ang may design yan ng ganyan J-Paul. Okay, salamat sa contact, Tito Amigo, at 73 over. Copy po on 73, ayun. Salamat po, Tito Alan. At ako'y monitor lang. Magandang tanghali. So, yun guys, satisfied na tayo sa SWR, no? So, sa amateur ko lang tinesting 144 to 146. And then, 1.1 yung pinakamataas. So, okay na. 1.1 ba? 1.3? Ganon. Okay, at yun, shoutout sa isa nating bagong subscriber, si Amigo. Okay guys, hanggang dito na lang po muna. At hanggang sa muling vlog natin. Have a nice day, 73. DB1 XRY, Captain Alas.